Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, thanksgiving. Only to our dearest Jesus, the Lord of Lords, the King of Kings, our Heavenly Father. Praise God. At ako din po nagpapabot ng doble paggala, pagbati, pagrespeto sa ating dearly beloved honorable parents in the Lord, our beloved honorable pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, our beloved Mama dear Lina C. Almeda, to the beloved children, at ganoon din po sa ating mga beloved preachers, beloved workers, ating beloved ordained preacher, sa kanyang buong sambahayan, sa lahat na ating mga kapatiran, magnagamit sa ubas ating dakilang Diyos, mga manunugtog, mga awit, at sa ating mga baguhan, mga bisita. Welcome po sa gawain na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, minamahal ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon na narito po ako sa inyong harapan. Hindi man po karapat dapat, patuloy kinakahabagan natin dakilang Diyos. Patuloy narito minamahal. Hallelujah. Kapag lilingkod sa ating pinakamamahal na Pinoon, sariwain ko po minamahal. Sa hindi pa po nakarinig na aking pasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon kung paano po nakakilala. Sa banal na ministeryong ito, ako po isa po dati pong alipin din po ng karamdaman. Isa pong may acute pneumonia, mga minamahal, na kung hindi po ito'y malunasan, ito po'y maging tuberculosis na po minamahal. At ako po'y nasa wheelchair, isa din pong may karamdamang pilay, hindi na makalakad mo minamahal. Dahil nung araw na mahal, ako po'y part ng isa pong sarado, dikandado na Katoliko minamahal. Hindi ko po ibinababa ang aming pamilya. Pagkus sa akin ang po itinataas ang dakilang himala ang pagkatawag ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Aming pong pamilya sa lugar ng Negros, sa Dumaguete City, pag sinabi mong Flores, minamahal, kilala po dahil aking lolo, isa pong Monsignor, kanyang kapatid, isa pong kura paroko o isang parish priest sa aming lugar. Ang kanilang pinakapangalan na kapatid, isa pong Mother Superior sa dako ng Iloilo. At meron pong isang titong brother, isa pong titong pare din po minamahal. Kami po'y talaga po nandun, namulat sa aming kinagisnan hanggang ako po'y namold minamahal. Pinaaral sa isang Catholic school, naging isang katikista, naging isang active na Bible Catholic defender minamahal sa aming lugar. Nandun na lamang po minamahal, ako po'y nakapagtapos sa aking pag-aaral ng high school. Talaga pong wala pong inaalala dahil po pasok po ako sa aming seminaryo ng Agustinian Recollect Seminary. Doon po ako training minamahal bilang maging isang seminarista. Aming pinag-aaralan doon minamahal, yung pong iba't ibang lingwahe ng Latin dahil yung po yung aming mother tongue ng aming relihiyon sa dako ng Roma, yung Spanish at yung mga iba't ibang doktrina ng aming simbahan. Pero bakit nagkakaroon ako ng katanungan habang tumatagal ako sa seminaryo? Nagiging question ko po, bakit hindi namin binubuklat o pinag-aaralan yung banal na kasulatan na dun mga sinasabi sa aklat ng Josue 1:8 na kailangan araw-gabi ay ating bulay-bulayin ang salita ng ating dakilang Diyos. Huwag humiwalay sa ating mga labi. Pero hindi namin nagagawa yan. Pero talaga po minamahal, kapag ikay pala'y pinili, tinawag ng ating pinakamamahal na Pinoon, gagawa ng kapamaraan natin dakilang Diyos. Isang araw, nagkaroon ng karamdamang dengue. Doon po ako dinala sa ospital, napakalaki ng bills na binayaran ng seminaryo. Naging isang na po yung dahilan. Dahil ako naman po na ospital na naman, nagkaroon ako ng acute pneumonia. Parang ina-isolate po ako dahil po parang nakakahawa daw po yung ganong sakit. Yun na po isang naging pangalawang dahilan mo yun naman. Kaya every year, nagkakaroon po yan ng parang paglilitis yung mga pari. Kung ito bang seminaristang to ay deserve niya po makapagpatuloy sa susunod na taon. Dapat po pangalawang taon ko na po ng theology, ng philosophy. Ngunit hindi po pinagpatuloy dahil sabi sa akin, ipagpahinga ko daw po muna yung aking kalusugan. Kailangan ay maging kondisyon daw po muna ako. Bagamat naging mabigat po sa aking kalooban, wala pong nagawa. Pero nasa labas na ako ng seminaryo, ako'y nag-aaral pa rin, ganong kurso pa rin, philosophy minamahal. Ngunit sa isang private school sa aming lugar, doon naman po ako nakapagbarkada minamahal ng aking mga barkada. Dahil mga big time po yan mga minamahal, dahil isa pong kilalang paaralan yung aming school na yan. Talagang noon okay lang, barkada lang, pero kalaunan, talagang tinuruan na po nila ako minamahal ng pinagbabawal na gamot.
Dahil po yun po nang naging programa ng Diyos sa aking buhay. Dahil minsan ang panasal po ng seminaryo, taimtim akong dumadalangin. Malapino, nais kong paglingkuran ka sa buong katotohanan. Dalhin mo ko sa iyong totoong gawain. Tunay nga po, naging programa na po yun. Pinasok ko na po yung droga. Naging dependent po ako sa droga, minamahal. Kapag wala na po yung allowance sa binibigay na aking mahal na ama, gumagawa ng kamaraanan upang makabili po ng droga, minamahal. Hanggang sa isang araw, dahil sa impluensya ng droga ng alak, hindi ko po namalayan, mabilis po yung takbo ng aking motorsiklo. Ako po yung na-aksidente, minamahal, nang sinugod ako sa ospital. Hallelujah! Yung aking kalawang tuhod, ito po'y pilay, hindi ko na po ito mailakad, minamahal. Nakalabas ako ng ospital, minamahal. Naka-wheelchair na lamang po yung balingkod. Talaga pong wala na pong kagalingan. Ngunit po, sabi ko, meron maraming albularyo sa aming lugar. Dahil katabing isla lang po namin yung Sikihor. Doon po ako sinubukan ko pong ipaggamot yan, may namahal. Ngunit bigo pa rin po. Wala pa rin pong kagalingan, may namahal, yung aking karamdamang pilay. Ngunit talaga po, nung aking naalala, dahil po ako'y nangungupahan ng isang boarding house. Sila po ay mga nakadamit na puti. Andyan yung kanilang kasuotan na may kabanalan, dumadalo sa gawain. Sila po ay member ng Jesus Miracle Crusade. At minsan pang pinatotoo nila sa akin na sa gawain pong ito, dito po'y pinapagalingan ng mga uri ng karamdaman. Amen. Hallelujah. Nabasa ko po yung paanyaya. Kung ikaw may karamdamang pilay, ikay pagagalingin, palalakarin ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay nga po, pinaunlakan ko po yung minamahal. Yung pong aking pagdalong minamahal, sabi ko po yung gandong pagkakatipon. Talaga pong bihira po akong maniwala dito dahil kami po'y sarado. Hallelujah. Katulik ko nga mo ng araw minamahal. Ngunit po minamahal, totoo nga yung kasabihan. Walang matigas sa puso kung ang Diyos ang humipo minamahal. Hallelujah. Umpisa pa lamang po ng joyful songs minamahal. Yung mga awitin ng joyful songs, laking gulat ko po, minamahal. Yung aking puso, minamahal. Talaga pong pinalambot na ng ating pinakamamahal na Pinoy. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko po mapigil yung aking pagluha. Grabe po yung aking pag-iyak, minamahal. Noong una, sabi ko, hindi ko man lang maitaas yung aking kamay. Subalit po talaga po, minamahal, hinipon ako ng ating malapinoy Jesus. Para ko isang batang bago isinilang, minamahal, walang problema. Napakasarap, minamahal, ang damhin yung mga oras na yun. Hanggang sa aking pag-uwi, talagang tangan-tangan ko po yung kagalakan. Yung aking napakinggan ng mga patotoo, mga himala, dito pinagaling ng Diyos. At ako po minsan nag-release po ng pananampalataya. Sinabi ko nung gabing yun, totoong Diyos ka sa ministeryong ito. Kung napagaling po yung ibang uri ng karamdaman, napakasimple lang pagalingin ng aking karamdamang pagkapilay. Tunay nga po, sinunod ko po yung panalangin, tinaas ko po yung aking makamay, nagsisi, at inilihans ko po ang aking kamay sa aking ulo. Pinatong ko po yan sa isang kamay sa parte na may karamdaman. Sinawi ko po yung karamdamang yan sa unang dalangin mala pastor. Ang himala na ating pinakamalapinoon, nakaramdam po ko ng isang malamig na bagay. At nung aking tinayo po, inilakad, pinahakbang po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise Lord. Kaya yun po aking himala na ginawa ng Diyos sa buhay minamahal. Nung ako na po'y nagpatuloy sa paglilingkod, ang umusik naman po sa akin, yung aking mga mahal sa buhay. Pero sabi nga sa mga kasulatan, magpatuloy ka lamang. At yung makita nila, na andyan po, na ikaw po ay, na sila po ay makakasama mo na rin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, minamahal, na ako po isang baguhan pa lamang po, minamahal. Meron din po akong, habang ako po ay papunta ng isang paaralan, naalala ko po, minamahal, yung ating beloved Tatay Jose Jacinto, minamahal, isa po 77 years old. Tunay nga po, nakita ko po siya sa kanyang kalagayan, naka-wheelchair din po, nasa tabi ng kalsada. Sinabi ko, nasan yung kanyang, bali nalagpasan ko na po siya, minamahal. Ngunit po, minamahal, parang may nag-udyok po sa akin, balikan ko po yung matandang yon. At nung binalikan ko nga po siya, minamahal, nasa kalagayan siya na wala po siyang kasama sa buhay. At nung po talaga po, minamahal, paparating po yung ating anniversary noon sa dako ng Imatong. Doon po tayo nagdaos sa ating anniversary. Tunay nga po, minamahal, yung po ating beloved Tatay Jose, dahil siya po'y 7 taon ng bedridden, naka-wheelchair, mga minamahal, wala na po siyang
Pag-asa, sinabi niya, dalawa po silang naka-wheelchair doon, minamahal. Yung isa may kaya, may mga loved ones po, minamahal. Yung isa, siya naman po, talaga pong wala na pong umaalalay sa kanya. Inabandona na po na kanyang mamahal sa buhay. Ngunit po yung isa, hindi po nagpabautismo. Hindi po tinapos yung gawain minamahal. Ngunit si Tate Jose, talaga pong tinanggap po ang bautismo sa ating malapi noon. Alam niyo po, saksi po ako minamahal, dalawa po kami na binuhat po namin siya, nakaupuan po minamahal. At nung dinala po namin sa bautismuhan, pagkaahon po namin, pinalakad siya ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Pinoy. Hallelujah. Kaya doon po minamahal na saksin ko po yung himala na ginawa ng Diyos, hindi naman po sa akin, kundi din po sa akin mga naging bunga. Yun din po minamahal, isang araw din po minamahal, talaga po ako po'y para po meron din po nagbulong sa akin na dalhan ko po ng pagkain nating Tate Jose. Yung po minamahal, pagbungad ko po sa kanyang pintuan, wala po siyang ginagawa, kundi nakataas lang po yung kanyang kamay. Sinabi niya, anak, kanina pa ako nananalangin na may magdala sa akin ng pagkain dito. Kaya napakabuti ng ating pinakamamala pa Jesus sa mga himalang ginagawa niya sa bawat sa atin. At ngayon po minamahal, kamakailan lang po minamahal, sa aking trabaho minamahal, dahil nga po minamahal, ako po ay nagtatrabaho sa isang parang US company minamahal. Yung aming pong trabaho ay business to business po minamahal, sa isang malaking bangko sa Amerika minamahal at sa mga kliyente. Tunay nga po minamahal yung aming naging, dahil yung aking hinawakang kliyente minamahal, bago pa lang po ko doon minamahal, at kumbaga tinetrain pa lang po ko doon minamahal. At yung aming pong hinahawakan, dahil pinabayaran po namin yung kanilang mga invoices minamahal, mga bills nila minamahal na kumpanyang yon. Kaya meron po palang dapat ay naka-apply na credit memo minamahal, at yung kumpanyang yon, malakihan po yun dahil isa pong parang isang airlines company sa ibang bansa minamahal, at hindi ko po na-apply yung credit memo. Kung tutusin minamahal, malaking halaga po yung aking nabayaran mo minamahal. Talagang sa dolyar minamahal ay kalahating milyon. Kumbaga conversion pa sa peso minamahal, mas malaki po minamahal. At yung po na-apply ko po yan, nabayaran ko po yan minamahal. At yung po inimbestiga na nga po minamahal, naging successful po yung bayad minamahal. Talaga nga po, sinabi po na aking makasamahan na meron pong mga nauna pa sa kanila minamahal, natanggal po sa trabaho dahil doon. At talaga pang binabayaran pa yung utang nila minamahal ng kumpanya. Ngunit talaga po ating Diyos sa pinaglilingkuran ay buhay, makapangyarihan sa lahat. Amen. Hallelujah. Tunay nga po, nakala ko po ako'y matatanggal sa trabaho, pero po ang ginawa minamahal, ni-refund po yung nabayaran mo minamahal, kaya't hindi po ako natanggal minamahal, kaya't maraming salamat po sa aking pinakamamahal na Jesus, sa mga himala, ginagawa niya sa aking buhay, sa mga pagpapala, sa pag-iingat sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po minamahal, ang lahat ng kapuri pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.